Okay, magandang gabi, no? Anong date ngayon, ate? Patapos na naman ang September and happy tayo kasi makakapag-upload na naman tayo ng panibagong video na makakatulong sa marami at hindi naman makakatulong sa mga basher, diba? Okay. Been receiving some messages before na, Sir, crispy pata naman, ganyan-ganyan. Ano po bang sikreto dyan? Bakit yung iba kaya nilang hatiin gamit yung popsicle stick sa sobrang lambot pero sobrang lutong? Okay, ngayon natin madidiscover kung paano ba gawin yon, paano ba nila ginagawa, and do they have any technique para gawin yon? Subukan natin kung magagawa natin. But the difference is, with regards dun sa mga sobrang lambot na nakikita nyo sa mga videos, meron lang silang, actually, very simple lang naman yon na ginagawa nila. Kasi, syempre kapag tayo nagpapalambot na to, kapag sobrang lambot na, nagwawatak-watak yung mga laman niya eh. So, yun yung kailangan nating ma-prevent. At paano ba ginagawa yon? First of all, meron tayo dito ang dalawang pata. Dito na ko. Dalawang pata. Unang-unang kailangan natin dyan, syempre, dapat malaman muna natin kung anong pata yung gagamitin natin, harap ba o likod. If crispy pata, always, dapat yan, always sa harap na part. Okay? Ang pata na nasa harap na part ay medyo mas maliit siya, then yung bones niya rito, medyo mas maliit. Makikita naman, sabihin nyo lang sa palengke, pata front. And also, Manggameng, question, meron po bang pata rin na frozen? Yes, meron pong frozen na pata. At yung frozen na pata kung tawagin ay basta pata front. Nakalagay yun. Nakabox din. Dalawa yun pata front and pata, ewan ko paano nila bigkasin, pata hocks. H-O-C-K-S. Yun naman, yung pata na yon is tanggal to. Kaya makikita kayo, yung pinakapaa niya tanggal, ito lang ang matitira. So, makakita kayo lately ng mga nagtitinda ng mga crispy pata na ito lang yung gamit, which is, those are frozen. Okay? So, first things first, tanggalin yung mga balahibo, mga unwanted na balahibo. Isa lang ang isasalang natin ngayon, Yung isa naman i-reserve ko for pata team. Request ng aking mag-iinay pata team. Okay, it's good. And also, paalala lang pala natin sa mga bago lang sa channel na to, yung talagang hindi OG na mga subscriber natin. Uy, ang init. You don't have to subscribe dito sa channel na to. Hindi ko kayo ina-ask para mag-subscribe. Only for you to learn kung ano yung pwede nyong matutunan pagdating sa pagluluto. Okay. Meron na tayo ritong kumukulo na tubig. Basic lang. Laurel, bawang, paminta, star anise, 5 spice powder. Malaki na dadagdag niyan. And, teka lang ate. Mama, may ito. Kahit chicken cubes. Wala tayong pork pero ang chicken naman kasi is universal. So, lahat pwede siya. Laglag. Asin. Damihan ng asin. Mga sir tsaka ma'am, hindi po ako ito, nakukuha na ako mama. Hindi po ako nagtuturo ng kahit anong recipe or anything kasi naglipa na naman ng mga recipe. Sa YouTube, sa Facebook, lahat naman naglipa na yan. Ang sinishare ko sa inyo is knowledge
na hindi nila tinatakel, yung hindi nila pinag-uusapan, which is hindi rin nila tinuturo kasi some of these are secrets nila. So talaga hindi nila ituturo. Since meron tayong ano ba tawag rito, experience sa pagluluto, lagpas na rin naman ng 15 years. Since meron tayo, edi might as well sinishare ko sa inyo. And sa pagluluto nito, ang talagang sekreto, let's say for example, ang lakas na ng business nyo, no? Ng crispy pata. Ang lakas na ng business nyo. Ang magiging problema mo na rito kung paano siya palalambutin ng sabay-sabay eh. Siyempre, ang laki ng kaldero mo tapos kailangan sabay-sabay mo siyang na palalambutin. Dito na pumapasok yung paggamit ng katsa. Katsa, cheesecloth o kahit anong manipis na tela. Binabalot ng katsa to. Okay, binabalot siya ng katsa bago siya isalang. Sir, para saan po ba yung katsa? Kasi kapag marami ka ng sinasalang na pata, malaki sobra ang chance na talagang magkalasog-lasog na yung mga nasa ilalim. So for us to be able to avoid yung mangyayaring ganon, pagkakalasog-lasog ng mga laman tsaka ng balat, syempre, kailangan i-maintain natin yung balat niya na intact para maganda siya pag nipiprito. Lapit mo, anak. Lubog lang tayo ng konti, then ngayon, baka meron nakapansin sa inyo, ang dami mo namang asin na nilagay mong daw. Yes, marami talaga kasi hindi naman mabilis ma-penetrate yan. Hindi rin, kung konting asin lang lalagyan natin dyan, kukunti lang, halos hindi siya lalasa. Maglalasa yung broth niya, pero yung mismong pata, hindi siya maglalasa. And then, mabalik tayo ron sa paggamit ng cheesecloth. Yes, yun yung ginagawa nila, lalo na kapag sobrang lalaki na ng kaldero at ang dami ng sinasalang. For us, to avoid, di ba, yung pag-scattered or pagkasira ng balat. Sa atin, hindi natin gagawin yan kasi isang piraso lang naman to eh. Ang gagawin lang na natin dito is slow cooking. Pero gagawin ko yan within 2 hours. 2 oras ko siyang gagawin sa mahinang apoy. Since maganda na yung boiling natin, malumanay lang siya. Pakita mo apoy, anak. Yan, malumanay lang ang apoy natin. Mamaya, kapag nasubmerge na siya ng tuluyan dyan, nagkaroon na siya ng deformities. Yung pag gumanon na yung ano niya, yung tuhod niya, pwede na natin siyang hinaan. Sira na yung pressure cooker ko eh. So, slow cooking tayo. Pag pressure cooker ito, gawin natin ng 1 hour. Nagbo-boil. Kaya pa kaya to? Subukan natin. Habang nagbo-boil siya, within 30, nagbo-boil siya ng siguro at least mga 30 minutes. 30 minutes mo siyang ibo-boil. Wala, kaya po. Huwag na, delikado. 30 minutes siyang magbo-boil. Tapos, 30 minutes mo rin siyang maliit na apoy lang. Leave natin to. 2 hours ako, 2 hours. So, malakas na apoy ng 30 minutes. Then, mahinang apoy ako ng 1.5 hour. Doon, makukuha talaga natin yung gusto natin na lambot after natin maluto. Then, Mang Domeng, paano technique gagamitin natin dyan? Same goes na ginagawa natin sa bagnet. Ganon ang gagawin natin. Yung pagbabagnet natin, slow cooking, tapos, depende kung gusto nyo i-refry para pumutok. Makikita natin after. Kaso lang itong sinasalang natin, bukas pa natin itong mga kain kasi we need to do an air drying. Okay? Katulad ng sinasabi ko sa mga OG na nanonood ng mga video natin, kapag when it comes to balat, when it comes to chicharon, when it comes to bagnet, the most important thing na kailangan natin ma-achieve is to dehydrate. Same goes sa pata. Okay? Okay na tayo doon kasi may nagtanong sa akin paano raw nila nakukuha yung ganung lambot ng pata, ganun pag tinusok daw sobrang lambot pati yung loob, nuot na nuot. Well, ganun nga ginagawa nila. Binabalot sa katsa para hindi mag-scatter yung mga laman-laman para pag niluto mo, which is presentable tsaka hindi durog-durog. Okay? Alright, and we are back after 2.5 hours. Yes, lumagpas tayo. And
Ang pinaka-technique dito, just so you know, if you want to have, alam mo yun, yung sobrang lambot na gusto mong ma-achieve, make sure na talagang effortless na yung pagtusok sa kanya hanggang gitna. Yan, hanggang gitna. So, since hindi tayo nagmalakas na apoy, slow cook, tingnan nyo kung gaano kabuo yung ibabaw. Siyempre, yung ilalim niyan, since nag-shrink yung balat, talagang madudurog yung ilalim. Hindi naman durog, I mean, kunin natin to. Hindi mo na pwedeng kunin yan. Hindi mo na pwedeng kunin kasi masisira na yan. So, kailangan merong support kapag inangat na natin. Wait lang. Iangat na natin. Kuha lang ako ng cameraman. Okay. Make sure. Ilapit mo ate. Hindi na natin siya pwedeng tusukin kasi talagang madudurog na siya. Sobrang lambot na kasi. So, kailangan natin ng support sa ilalim. Then, support sa ibabaw. Para may angat natin. Okay? There. Okay. So, I know naman for a fact na merong mga napapanood kayo na nilalagyan ng salt, di ba? Nilalagyan ng suka after nilang ano ba tawag dito? After nilang ihango. Pero, di ba, hindi naman talaga natin ginagawa yan. So, and just to make sure kung ibebenta nyo to, after kasi after mag-shrink yung balat, di ba sinunog na natin? Magkakaroon ulit, i-close up mo rito. Magkakaroon uli yan ng mga tumataas ulit ng mga balat. Yan o. Kita ba ate? Yan, kita. Meron ulit mga balat yan. So, might as well sunugin ulit natin. Mas talaga yan kasi yung balat eh. Then, after nun, syempre, that's air drying na. Kung meron kayong air fryer, pwede. Mas mapabilis kung pang-ulam-ulam lang. Pero ang dinedemo kasi natin is for business. So kapag business at maramihan na, let's say for example, hindi naman malayo na magiging successful kayo sa business, claim natin yan. Ang mangyayari is talagang bultuhan na kapag gumawa kayo katulad ng ginagawa natin sa bagnet, sa mga barbecue, bultuhan na. So, might as well, gawin natin yung i-prepare natin yung sarili natin para sa mga volume ng mga orders. Kasi dapat we have always the positivity kapag dating sa business. So, yan, antayin na lang natin yan hanggang bukas. Bukas natin i-refry ito just to make sure na talagang ma-dehydrate siya or matanggal yung moisture niya sa ibabaw, then i-fry natin bukas. And ano pa ba? Ayun, kasi kapag gumamit tayo ng air fryer or maliit na oven or else meron kayong pugon, mas maganda. Pugon kasi in big batches, pwede nyong isa lang para ma-dehydrate siya tapos saka nyo i-refry. But then, ang ginagawa natin is for big batches. Kapag big batches yung ginawa natin, pupunuin natin ng maraming pata dyan. Then, papadry natin sa hangin. So, air dry nga eh. Close up mo ate. Okay. Hindi tayo gumamit ng katsa, pero nagawa pa rin natin na hindi siya masyadong masira dahil sa apoy natin na mahina. Kasi kapag nilakasan natin yung apoy natin or sinalang natin sa pressure cooker na talagang malakas yung pressure sa loob, malaki ang chance na talagang masisira yung balat na yan. And ayaw natin mangyari yun kasi gusto nga natin makita na buo yung balat niyan eh. Tapos kapag niluto, di ba, maganda yung itsura niya. Ayan, sobrang lambot na niya. So, yeah.
Wait na lang natin bukas, then ipa-fry natin yan. Iwan natin magdamag rito for at least mga 12 hours. Diyan na yan. Diyan na siya matutulog. Okay, balikan natin bukas. Check natin yung pata natin. Yan, dry na siya. Nairap din siya saglit. Tanggalin natin yung mga ano. Okay, as is na yan. As is na ilalagay natin. So, meron ako rito. Dito na rin ako sa ng pressure cooker. Iwasan natin na magprito sa kawali or sa wok. Kasi magkakaroon siya ng burn sa ilalim kapag tumatagal siyang piniprito. Pangit tignan. So, gamitin lang rin natin yung use oil dito. Pero kulang pa to. Same goes na procedure pag ginagawa natin kay bagnet. Habang malamig pa yung mantika, kailangan dagdagan natin. Kulang yan. Ilalagay natin siya habang malamig pa yung mantika, hindi kapag mainit na yung mantika. Aray ko. Natin to. Make sure natin na lulubog siya. Matalsik. Okay, lubog na siguro yan. Kung hindi, dadagdagan pa natin. So, here's our pot. Ito magiging tanghalian natin ngayon. This way, pwede na natin tusukin to. Okay. Yan. Goal natin ay hindi mabigla yung balat. Same goes na ginagawa natin sa bagnet. Kulang pa siguro siya sa mantika. Dagdagan pa natin. Meron pa ba tayong pandagdag na mantika dito? Okay, ang way na ginagawa natin is salungat dun sa sa traditional way of doing the crispy pata na, alam mo yun, mainit na mainit yung mantika tapos yan. Ginagawa ko kasi ganito. Walang pagkakaiba sa paggawa natin ng chicharon. Same goes applies yan sa mga tulad ng prosesong ginagawa natin. Pwede na siguro yan. Since makapal naman ng pata, pwede natin iiwan dyan ng medyo matagal-tagal, at least mga 1.5 hours siguro. Or isa. Don't get me wrong ha, pwede nyo pa rin gawin yung katulad ng traditional way na mainit yung mantika, mainit na mainit, tapos biglang pipirituhin. Walang problema doon. Ang ganito lang kasi ang reason na ginagawa ko kasi, mas tumatagal yung lutong nito. And also, kung gusto natin ma-achieve yung parang chicharon-like na balat nung pata, edi ganito talaga yung magiging way natin kasi i-refry pa natin eh. So basically, kung nanonood kayo ng mga videos natin dati, ang mangyayari sa balat niya is para magiging pellets. Pag naging pellets siya, pag ni-refry natin, saka siya magpuputok. Okay, leave natin to. Ganyan lang ang reaction yan hanggang sa kumulo na mamaya yan. Nakatodo lang ako ng apoy, then mamaya hinaan na natin yan. Balikan natin after mga 15 minutes. Okay, while waiting dun sa nakasalang natin, antayin lang natin 15 minutes. Nireduce ko na rin yung apoy niya just to make sure. Okay. Isa sa pinaka-importanting ano bang tawag rito? Aspect of having a good crispy pata. Siyempre, sausawan. Basic gagawin natin, pero ang technique kasi na ginagawa nila is yung pagsalang ng suka. Ang sukang gamit ko is very normal lang, sa palengke lang nabibili. Ang gusto ko ng suka na mumurahin lang to, 60 pesos lang per isang galon. Pero ang gusto ko kasi rito sa suka na to, puro yan, as in talagang may dagta. Ito ang ginagawa nila. Ano ko to ano ba tawag dito? Natutunan ko to sa isang
tropa na nasa bar industry. Ginagawa nila sa suka is ayan na naman. Sinasalang ang suka para ma-reduce yung acidity. Alam niyo yung parang ginagawa sa atsara. Yan. Yan ang gagawin natin. Kailangan lang natin ma-reduce yung acidity niya para hindi masyadong, alam mo yun, matapang. Pero make sure nyo na kapag may lalabas dyan na parang mga dagta tanggalin natin yun kasi mapakla. Double check na rin natin ito, nakasalang natin. Yan, i-reduce lang natin to. Kapag umusok na yan, ibig sabihin yung acid ng suka, nare-reduce na siya. Make sure na huwag niyong tatakpan. Same lang sa adobo yan. Huwag niyong tatakpan para. Pero kung gusto niyo maasim na maasim, di takpan nyo. Kapag ayaw ng maasim, masyado, di ilagay niyo yan. Ganyan lang, naka-open. Okay. Wait natin yan, mag-simmer. Saglit lang yan. Ang goal lang natin yan is malesen yung acidity niya. Okay, wala pang 5 minutes. Sige nyo. So, reduce na natin ang apoy natin. Okay na yan. Then, to cool down, lagay na muna natin itong mga sibuyas, bawang, tsaka yung ano natin, paminta. Ayan, nakikita nyo. Kuha tayo ng ito yung dagta na sinasabi ko sa inyo. Yung mga bubbles na yan, ayan na yung dagta. Yan, mamaya magpo-float yan, tatanggalin natin lahat. Pero make sure, in-incorporate ko na yung mga aromatics natin para ma-absorb niya. Then, lalagyan na natin siya ng water. Yan. To cool down. So, basically, para siyang magiging atsara. Yung suka ng atsara. Kunin na natin yan. Punta natin dito. Kaya lang. Kuha tayo ng mapapatunan. Okay. While kinu-cool down natin yan, lalagyan na rin natin siya ng toyo. Sa toyo natin kukunin yung yung alat niya. Then sugar, sukal. Tignan pa natin. Kahit 1 pirasong kalamansi lang. Then, chachapin ko lang itong mga to. Dahil mahirap mag-ano. Teka lang. Teka natin after. Alright. Since nag-cool down na yung... Ano ba siya? Makukonsider ba siya na sauce? Hindi. Dip na lang. Dip natin. Chinap ko na yung onion. Yung sobrang bago natin na... na siling panigang. Tapos meron tayong sili dyan sa tanim natin. Then, onion chives. Gano'n natin yan dyan. So basically, ito na yung magiging base ng natin. Yung dip natin. Ayan. Mang Domeng, pwede ba makuha yung recipe niyan? Yung lahat ng mga nilagay natin, yun na yun. So, depende na lang sa inyo kung paano kayo mag-a-adjust. Ang suggest ko lang dito, usually kasi talaga, dapat nasa sweet side to Sweet and sour dapat ang malalasahan mo rito. Pero, wag masyadong stingy. Alam mo yun, yung kapag tinikman, ngingiwi ka, hindi dapat ganun. Kaya yun yung reason kaya sinalang natin muna yung suka. Para mabawasan yung ganun. Okay na sa akin to. Not too sweet, not too sour, saktong-sakto lang. And kapag nag-intertwine na sila, kapag na pumasok na lahat ng mga niyan, ng mga flavor, ng mga naka-induce natin na aromatics dyan, good na yan. And balikan natin to after 30 minutes. Look at that. Yan.
Mang Dome, ganyan din naman yung ano kapag malakas yung tapos mas mabilis pa. Yes, okay naman yun. Wala namang problema, walang masama doon. Ang problema lang doon kasi mabilis mawala yung lutong. Kapag ganito kasi ginawa natin, na para na siyang pellets, yung lutong niya nagtatagal. Okay. So, antayin pa natin to mga another 20 minutes or 30 minutes. Goods na to. And nasa inyo na rin kung i-refry nyo pa or hindi. Sa crispy pata, mas gusto ko yung hindi yung chicharon. Mas gusto ko sa crispy pata yung pellets lang yung texture niya. Kasi mas masarap kainin kaysa dun sa chicharon. Pero nakadepende sa inyo kung gusto nyo yung type ng crispy pata nyo, parang chicharon yung ano, edi go for it. Pero subukan pa rin natin mamaya yun para maipakita ko sa inyo. Mag-ano lang tayo ng portion. So antayin lang natin to for another 20 to 30 minutes. Then hango natin, kain tayo. Tikman natin kung pumasok yung lasa natin. Kita nyo yung ano. Ayun pa pala, another question pa pala lagi yan. Sir, paano mape-prevent yung matilamsik na ano? Matilamsik. Yan, ganun lang. Step by step process kasi dapat ma-air dry siya, dapat ma-dry siya. Then after ma-dry, kailangan yung apoy natin hindi masyadong galit. Kasi meron pa rin naman, hindi naman talaga magda-dry up yan. Tatalsik yan, pero in a minimal fashion. Katulad nito, minimal na siya. Kumbaga ganyan na siya, malumanay lang siya. And also, syempre, katulad ng mga nakikita natin sa yung napanood ko, sir, nilagay lang sa air fryer, tapos nilagay lang sa oven, tapos binasya na lang na mainit na tubig. Yes, you can do that kung pa isa-isa. Kung pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, sabihin mo ng 5, pwede mong gawin yon. Pero, kasi pinag-uusapan natin dito, is kiniklaim na natin na lalakas yung negosyo natin at dadami yung magiging benta natin or gagawa na tayo ng maramihan. Kaya, hinahanda ko kayo para sa ganong type ng business, hindi yung pa isa-isa lang. Kasi kung ganon lang yung magiging ano natin, magiging heads up natin sa business natin, then baka babagal yung maging progress natin. Ngayon, hinahanda natin to kasi ganito yung pwede natin maging way kapag sobrang maramihan na yung gagawin natin. Kasi for example, naging isang box na yung kinukuha natin or marami na, 15, 20, mga 40 pieces, mga ganyan. Ganito yung magiging way natin para kaya natin siyang pagsabay-sabayin ng luto. 'Di ba? Kasi kung imagine mo yung kung 40 pieces tapos gagawin mong air fryer or lalagay mo sa oven, ang tagal nun, 'di ba? Kaya ganito ang ginagawa natin. Balikan na lang natin mamaya. Malapit na 'yan. Okay, going 1 hour tayo. Mama, pakiabot yung ano? Pakiabot yung strainer. Ay, liquid mo ba? Hindi. Diyan. Look at this, guys, ah. Mama, pakitok-tok mo nga itong balat. Oo. Yan. Yung iba pa. Yung iba pang part. Hindi yan. Yung balat. Yan. So, basically, na-achieve naman natin yung kailangan natin. And, also, habang niluluto yun, mas lumalambot pa yung laman yan, mga sir, ma'am. Okay? That's the reason na minsan, ito, tukuha tayo ng kapiraso rito. Yan natin. That's what I'm talking about. Okay, so basically, hindi na siya kailangan pang i-scrub ng ng asin. Kailangan lang natin tapangan yung nung broth natin. Para kahit pa paano, yung lasa niya, penetrated. Try natin sa laman. Kung ito na lang. Yung nagtutong. Meron nagtutong dito. Uy! Okay.
Press lang natin ng konti yan. Then, kiwain natin mamaya. Malambot. Okay. Pakita ko na rin pala sa inyo, no? After resting, malamig na siya. Okay. Pero hindi pa naman kalamigan. 15 to mga ganun, 15 minutes to 20 minutes. Tignan natin yung reaction ng mantika. Tignan natin kung tama na yung temperature nito. Kuha tayo ng konti rito. Ayan. Kuha tayo ng konting balat. Tignan natin kung mag-pop up na yan. Ito. Pirasong balat. Natin kung magkakaroon siya ng reaction, kung tama na yung temperature ng mantika. Okay, try natin to i-submerge dito. So nakaihit tayo mga sir tsaka mama. Nakatodo siya. Medyo kulang pa yung temp natin, pero good thing naman yan, nagkakaroon na ng reaction. Gusto ko sana siya kainin ng hindi yung hindi naka-pop ng chicharon, pero for the sake of this video, yan ang gawin natin. So as early as now, makikita natin na successful naman. Ayan siya, oh. Angat natin. See, yan, oh. Meron ng mga reaction sa balat niya. So pwede nating itanong, Mang Domeng, paano yon kapag isa-serve na natin at nandiyan yung customer, tapos kailangan natin mabilis? So basically, ang preparation natin, yung para na siyang pellets, yung katulad ng state nung kanina. Tapos kapag merong umorder, kung galing naman ng freezer, make sure na i-microwave nyo. Kasi, syempre ito, mabilisan lang to. At least mga ilang minuto lang naman to, mga 3 minutes to 4 minutes, magiging ganyan na yung balat niya. So basically hindi aabutin yung loob. Kaya bago tayo mag-operate, make sure na naka-thaw out yung natin. Thaw out means ibig sabihin na defrost na. Kasi hindi naman pwede yung okay, galing ng freezer tapos puputok yung labas pero yung loob may yelo. Di ba? Hindi ka nababalikan ng customer mo. Okay. Yung ganyang itsura, that only means successful tayo. Okay, na rin natin yun. Yun o. Hindi ko ba. Natin hindi ko. So, okay na yan. Bango. Diba? Makita natin yung itsura. Okay, moment of truth. Yan o. Chicharon na talaga siya. Tama yan. Yung brittleness na is for chicharon. Teka lang na. Wait lang. Open lang natin. Ayun o. Sobrang lambot na.
Once na masira mo na yung pinakabalat niya. Ayan oh. Ikaw anak. Bilis, ikaw tumusok para makita nila. Tusukin mo to. To. Oh. Bilis. Ito, yan. Just to make sure na makita niyo na kung gaano na siya kalambot. So, yan oh. Close up mo, mama. Yan. Yan naman yung pinaka-goal natin. Yun oh. Yan, pinaka-goal natin. Oh, wait lang anak ko, wait lang. Yan, dapat ganyan siya kalambot. Tapos, ba natin dyan. Yan, tignan nyo yung lambot nyan. Kainin ko na yan. Pumasok ang lasa. Kik mo, mama. Well done. Mama, paano? Ma? Wait lang anak. Tapos titikman natin ng merong nakasos. Yan. Bigyan natin laman. Gusto mo rin up? No. Gusto ko ayun lang. Wait lang. Ito, sibuyas. Oh. Okay. Pwede na. Pakain na to sa bata. Ihip mo na. Wow! Dahan kay mama. Okay. Okay, mga ganun lang, no? Para makakain na rin kami, no? Nakata kami. Okay, ganun lang mga sir, tsaka ma'am, no? Para ma-achieve natin. Nakita naman natin kung gaano kalambot yan. Tingnan nyo, nag-iwahiwalay na yung laman niya. So, basically, sobrang lutong sa labas, then sobrang lambot sa loob. Yan, oh. Nakikita naman natin. Yan. Babalik kayo ng customer pag ganyan yung nakain nila. Anytime so naman makikita nyo na rin nagagawa ko ng marami nito kasi may isi-share akong mangyayaring hindi naman malaki sa tindahan namin. Maliit na progreso lang pero syempre i-share ko sa inyo yun. Baka meron ma-inspire, di ba? Okay, ganun lang. Maraming salamat ulit sa panonood. May i-share ulit ako about sa siomai para makita nyo ng mas maigi yung picture kapag gumagamit ng MDM meat. Gusto ko pa. O sige, ayun o, gusto pa raw o. Pag gamit ng MDM meat sa siomai. For the meanwhile, kung gusto nyong negosyohin to, sundin nyo lang. And yes, I think makakuha kayo ng mga clients when it comes to your crispy pata. Okay? Nakababay kayo na. Bye! Gusto mo pa? Papa. Okay. Kuha ka lang. Oh! Ang laki. Ang laki, no? Oh, ihip mo, ihip. O, kala ko di ka pa kain.